Mga kaigsuunan, tataw kaayo sa liturhiya sa pulong nga kini nagpadayag nga ang atong Ginoong Hesukristo mao ang buhing katumanan, living fulfillment sa saad sa Dios nga sa tanang panahon iya gayong atimanon ang iyang panon, ang iyang katawhan. Giunsa man sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpadayag sa iyang kinabuhi niining maong kamatuoran. Ang tubag klaro kaayo nga gibatbat sa ebanghelyo. Sanglit sayod ang Ginoo nga limited ra kaayo ang iyang earthly mission na niguro siya nga sa dinhi pa siya sa kalibutan makahimo siya force multipliers. Ano na kaingon ko ni ana? Giumol niya ang iyang mga tinun-an sa pagsangyaw sa kamatuoran, sa gugma o kaayo sa Dios. Haron mapadayon kini bisag siya mubalik na ngadto sa Amahan. Dili ba usana katimailhan sa tao nga matuod gayon nga nagunahuna sa kaayuhan sa iyang isig kaingon? Maniguro siya nga kung wala na siya ang nagsalig kaniya, dili gyud maalaot. Dili parehas umang ginikanan, ngayon, oy mag-andam gyud tagkuan ha, para sa kaugmaon, para sa katigulangon, para sa pagtawag sa Ginoo ngadto sa next life. Kung sa tubag pus ubang way buot, ay da problema mas nahabilin. Dili inaana ang Ginoo. Mahigugmaon siya. So nakita niya sa unahan, inigbalik na nako sa kong Amahan. Maglisod na gyud ni. Kinahanglang na imo padayon sa maong tahas. Unya gitudluan niya makiigsunan kining iyang force multipliers, kining iyang mga tinun-an nga musandig gyud sa grasya sa Dios sa ilang pagtuman sa lisod nga tahas, sa pagtabang sa isig kaingon, sa pagkalingkawas gikan sa kaulipnan sa sala ug sa kamatayon. Musandig gyud sa grasya sa Dios. Dili sila musalig sa ilang kaantiguhan ug sa ilang kaugalingong kusog. Busa, unsay giklaro sa Ginoo nila sa itong ebanghelyo karon, gitudluan niya sila nga mugahin yung quality time for prayerful solitude aron dili mahulog sa tentasyon sa yawa. Palihog pamalandungin yung mga kaigsuonan, Matthew 26 verse 41. Matthew 26:41. Mao na makiigsuonan nga gisilsil gyud sa alimpatakan o galamhan sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga kung atong ibaliwala ang cultivation of a lifestyle of prayer, kung atong ibaliwala ang panginahanglan sa ato ang lawas ug kalag sa kanang gitawag natong periodic wholesome rest and recreation, kung ato ning ibaliwala, mao ni hinungdan nganong mahatud kita ngadto sa wrong motivations, ngadto sa mga myopic perspectives, ug labaw sa tanan ngadto sa egotism. Kadaghang mga tao nga they started very good. Nindot ilang plano para sa kaayuhan sa katawhan, para sa paghimaya sa Dios. Pero along the way, mausab ang ilahang intention. Nisimang. Ngano man, where does the fault lie? Dito sa pagbaliwala, sa pag-connect nga sa kaugalingon ngadto sa Dios kanunay ang tinubdan sa tanang kusog diha sa pag-ampo. Mga kaigsuonan, kung naamoy nailhan nga mga kaigsuonan natong kaparian o mga consecrated persons nga kanang maingon tangpo nga naa sa kalisdanan, na ay mga kahuyangan, you ask them, kanus-a gasugod ang ilahang downfall? And they will tell you, nagsugod ang ilang downfall when they started to neglect their prayer life. You ask them, and that would be the unanimous answer. Nagsugod akong problema sa obedience, poverty, and chastity sa dihang I neglected my prayer life. Basta mo disconnecta sa source of this beautiful mission of gathering people for God. Mao na makaigsunan nga ato yung lugaran
ang pag-ampo ug pagpahulay. We need some time off from our busy schedules. Ginoo gani ni pahuway man. Matud pa sa Genesis, right? After He created all things beautiful, He rested. Ang tao di padayon bisag adlaw igpapahulay. Hinumdum kog sugilanon makigsuunan, tinuod yun ni nahitabo. Kay sa seminarista pa ko, ma-assign man ming mga seminarista sa lain-laing nga mga parokya sa summer apostolate o sa weekend pastoral exposures. Sa usa sa mga summer apostolates nako, nag-andam nako sa kadlaw ni ana, nangandam ko nga mo serve sa misa alang sa patay. Kaya may schedule dito 1 o'clock, Wednesday 1 o'clock, funeral mass. So ready nako. 1:15, 1:30, wala pa ang pare. Giduol ko sa Krista Mayor o giingnan, Brad, ikaw na lang daw bless sa minatay. Ikaw asa daw is father siya naaraman? Ha? Kunya nga di ba sa misa may schedule rin siya. Gikan magunas day off. Niya basta maom gina siya basta gikan sa day off kanang kapuyon ba. So ikaw na lang kuno mo bless anak. Unang galibog ko nganong nagtuo ko mo day off, days off, Lunes, Martes, gudwa sa parokya. So days off, haron ma-energize. Inigbalik, puwerte na sad. O, pagbalik, luya man. My question is, kumusta ang atong rest and recreation? Are they wholesome? Do they reinvigorate our bodies and our souls? O inighuman mo sa mutag kaluya, kay gapatuyang ta sa atong kabuang? Maunay atong hinumtiman-an kay ang mga tinunan, giingnan niya, rest a while. Let's go to a deserted place to have some peace and quiet. So presyong ginato part na niya ang reflection o ang pag-ampo nganong awa-aw man. Wa man yung ginong outing sa atan, muligo tag dagat kay very good kay inyong outing. Inyong ang pag-mission, very good, muligo tag dagat. No, let's go to a deserted place and rest a while. Sa katapusan makigsuonan, naigipakita ang Ginoo nga nindot sa kaayo nga panag-ingnan alang nato nga gihagit niya nga mamahimong force multipliers atong panahon karon. Sa dihang nakita niya nga ang mga tao ni sunod nila. 'Di ba ang plano niya to rest a while kay they have no more time to eat. Pag-abot nga dito sa gauna man ang mga clients, gitapok na. Imbes masuko ang Ginoo, siya gibuhat niya. Naluoy siya kanila. Yes, we need to rest once in a while. But when our rest will be disturbed by a felt need nga kinahanglang atimanon sama sa Ginoo, we must go out of our way to extend a helping hand. Inikalawat na to few moments from now at tuhangyoon ng Ginoo. Ginoo, pinaagi nining among kalawaton ang lawas o dugo sa imong anak. Hinumdumi kami kanunay. Nga tinuod, makatudlo mi sa uban, pinaagi sa pagpasabot namo sa pagtuo. Apan mas dako gyud kahimuan kung ang among madasig ang uban pinaagi sa pagpakita sa maong pagtuo diha sa among binuhatan. Amen.